Kamusta na mga kalay? Ito po muli ang apaadman ng Templong Anituhan ng Lunti ang Agama. So sa pagkakataong ito, gusto kong talakayin ang komento ni Sunny Villaver na nagsasabi na magandang topic daw na pag-usapan kung paano ang isang mahal na ang isang pumanaw ay nagiging abyan. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng abyan? Sabi nila ito ay spirit guide o ating gabay. Ngayon, ang isang tao ay nagiging gabay kung una siya ay may malasakit sa atin, no? And usually, kadalasan sa mga taong nagmamalasakit sa atin ay ito yung mga kamag-anak, kaibigan o kapatid, no? Pero meron ding mga abyan na nagmula sa hindi kamag-anak. So, sino-sino mga yan? Yan yung mga teacher natin, yung pastor, o yung mga babaylan, o yung mga political leaders, o chieftain, no? So may iba't ibang level ang pagiging abyan, no? So kadalasan ang mga abyan sila talaga ang gumagabay. Pero paano nga ba nagiging gabay ang isang taong pumanaw, no? So usually dapat meron tayong relasyon sa kanila. Ang gabay natin ay hindi tayo kailanman ipinapahamak kasi nga sila yung gabay natin. So ang tungkulin nila is turuan tayo kung ano o magbigay din sila ng payo sa mga bagay-bagay na dinaranas natin, no? Especially meron ding mga gabay or abyan sa mga special needs. For example, kung ako ang nanay ko, kunyari, ang abyan ko is nanay ko. Nanay ko nung nabubuhay siya ay isang nurse midwife, no? So, kadalasan, ang natatanggap kong payo sa kanya hanggang ngayon is pagdating sa panggagamutan o kaya pangangalaga ng kalusugan, no? Meron ding mga abyan kung ano yung profession nila nung sila'y nabubuhay, yun din ang nangyayari na kanilang ipinapayo sa atin. E paano kung wala naman talagang abyan nasa specific nating plano? Katulad nitong mga kabataan na nawawala ng landas, no? So usually, itong mga batang ito na katulad ng mga nagdodroga, no? Yung napapabayaan, nagnanakaw and everything, no, maaring ang gumagabay sa kanila is yung kanilang sariling pangangailangan. Pero yung pangangailangan na yun is dapat nadidirekta to or kumbaga nadidil natin ng maayos kung ano ang dapat nilang gawin. So, kadalasan, pwede nating tawagin naman yung dakilang kamalayan. No, usually, yun yung tinatawag ding konsyensya, no? Naniniwala ako na ang bawat tao ay mayroong mataas na kamalayan at mababang kamunduhan. So may kamalayan at kamunduhan. So kadalasan tayo bilang physical, no, we are governed by our needs. Yun yung mababang kamunduhan. Ano yung mga mababang kamunduhan natin? Ito yung pagkain, inumin, ito yung damit, yung bahay, yung mga renta. Si Judith, no? Usually naging Judith na ang due date. So, yun yung parang nagiging governing needs natin dito. At dahil doon sa pangangailangan na yun, at kung wala tayong resources, doon tayo naman nakakagawa ng masamang bagay. At usually, meron din ibang mga tao, kasi choice nila, dahil sa kanilang labis-labis na pagmamahal, wala silang ibang kakayanan na gumawa ng pera, kaya nakakagawa sila ng masama. Pero, yun nga, no, yung mga taong nagnanakaw, dahil para matugunan nila ang pangangailangan ng kanilang pamilya, maituturing bang kasalanan yun? So, hindi ko masasabi, ayon sa batas, ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Ito ay isang krimen. Pero ang pagnanakaw para gumawa ng kabutihan ay isa pa rin pagnanakaw, no? Kumukuha ka ng mga bagay na hindi sa'yo. So, asan ang hustisya doon? O asan ang pagkakapantay-pantay? So, sino ang magiging gabay natin? Katulad ng bansa natin ngayon, sino ang magigagabay sa atin kung ang nasa pamunuan ay baluktot na? So, yun po ang reason ng kasaysayan natin, no? Ang kasaysayan natin, ang father time, ika nga, ang ama ng panahon, o si Laon, siya nga po yung ating gabay. Kaya yung diwatang Kanlaon o yung bulkang Kanlaon, di ba, nag-aalboruto siya dahil sinasabi niya na kung ano ang kanyang patnubay.
So ito yung laging paalala at yung merong sumasabog na bulkan na ito yung nagpapaalala na may kasamaang nagaganap sa mundo na dapat nating ituwid, no? So hindi na nagiging patas ang sistema ng pamumuhay natin, na tayo ay hindi na kumikilala sa kabutihan at kabutihang loob ng bawat isa, no? So mahalaga pa rin na ang maging gabay natin ay yung may pagmamahal, no? Let us work towards love, at yung love na yon ang magbibigay sa atin ng buhay. Dahil lahat naman tayo is nabuhay dahil sa pagmamahal. Ang nanay at tatay nyo nagmahalan, kaya ikaw ang naging bunga nito, naging resulta nito. Kaya sa buhay natin ay hanapin natin ang pagmamahal. Pero kung mahal mo talaga ang isang tao, gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya para lang mabigyan ng buhay ang iyong mahal sa buhay. At yun din yung pangako ng kasal na ginagawa, no, or pangako sa mag-asawa na binibigay sa sakramento ng kasal. So, kung sino ang ating magiging gabay, ito ay dapat mabuti at ayon sa pag-ibig. Pero paano naman ang mga sundalo, no? So, yung mga sundalo din, kadalasan, kasi sa paniniwala ng ating mga ninuno, ang mga abyan at busaw ay hindi naman sila masama o mabuti. Usually, ang mga headhunters, sa ngayon, iisipin natin sila yung mga demonyo na pumapatay. Pero ito, nung unang panahon, ay hindi sila masama. Dahil kasi sila ay nagiging bantay din naman natin. So, malaki ang kaibahan ng gabay sa bantay. Ang gabay, sila yung tumutulong, nagbibigay payo. Yung bantay, nagmamasid. Kung merong masama, sila yung nagiging tagapagtanggol natin. So yung gabay, pwede tayong humingi ng tulong sa kanila, ng payo, kung ano man ang dapat natin gawin. Pero yung mga bantay, hindi tayo papakilaman nila, pero sila yung magtatanggol sa atin. Kaya yung kaisipan patungkol sa anghel at demonyo, hindi po ang anghel ay masama o mabuti at ang demonyo ay masama. Sila ay patas na gumaganap ng kanilang tungkulin na inaatang ng Panginoong may kapal sa atin bilang mga tao. Kaya na bilang sa Templo ng Anituhan ay pareho natin silang pinaparangalan at kinikilala, ang mga abyan at ang mga busaw. So hanggang dito na lang mga kalay. Pagpasensyahan niyo po, medyo pagod po tayo ngayon at nasa ibang lugar tayo at meron tayong aasikasuhin bukas. So hanggang sa susunod, maraming salamat. Ito ang Apo Adman ng Templong Anituhan ng Luntiang Agama, nagsasabing mayari na pag sa atin. Paalam!